Alright, so eto na nga mga kababayan. Oo. Gigil na sila. Oo. Gigil sila sa mga vloggers dahil inindiyan sila. Aba, pinatawan halos lahat ng vloggers na pinapatawag nila ay pinatawan ng show cause order. Okay? So, ibig sabihin, sumpi na, mga kababayan, padadalhan ng sumpi na para pumunta. At may umiyak. Umiyak si Abante. Pinaiyak ni Joey DeVivre. Pinaiyak mga kababayan ni Joey DeVivre. Aba, eto tingnan mo itong kalokohan ni Abante. Galit na galit siya nung nagmumura si Duterte, pero siya ngayon ginagawa niya. Walang hiya talaga. Iba talaga yung mga mga tao, lalo ng mga politiko na double standard. So pag-uusapan natin ngayon yan mga kababayan, itong mainit na talakayan diyan sa Kongreso kung saan lahat ng DDS vlogger ay hindi pumunta. Kaya ngayon galit na galit sila. At dito napatunayan natin mga kababayan kung ano talaga ang kanilang mga plano. Buti nga hindi nagpunta yung mga vloggers. Kasi delikado pag nagpunta. Dahil alam naman natin, mga content creators ito. Baka mapagtripan nila na biglang mag-contempt na naman, di yari na. Buti na lang, iba yung pinuntahan ng mga DDS vloggers. Pero, eto, mga kababayan, pakikita ko sa inyo kung ito ba ay in aid of legislation or in aid of personal opinion. Kasi ito gigil na gigil si Abante dahil minura daw siya. Abay, balat sibuyas ka pala. So kung nasaktan ka, di ba pastor ka? Di ba pastor ka? Dapat alam mo kung yung isang bagay na nakakasakit sa kapwa mo, hindi mo na ginagawa kasi pastor ka nag-aaral ka ng Biblia Pero dito, kitang-kita mga kababayan na huwad na pastor itong hungong na to. Ito. Congressman, particularly I am Bakit? I am referring to AKA Joe DeVivre sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Nasaktan siya. Nasaktan siya mga kababayan sa mga bitaw ni Joey DeVivre. Talaga namang masasaktan ka pag tatamaan ka sa mga bitaw nito ni Joey DeVivre na ating kaibigan. So anyway, meron nga pala kami doon, doon sa mga nagpunta kanina, kung saan man sila nagpunta, meron tayong representative doon. Nandun si Boss Dada kanina dahil isa din siya na nandun ang pangalan sa mga pinapatawag. Buti na lang hindi nagpunta. Kasi si Boss Dada talagang desidido yan na magpunta. Sinabihan lang namin na huwag magpunta at sinabihan din ang mga kaibigan namin, even yung mga malapit sa amin na huwag magpunta kasi nga delikado. Unang-una wala namang na-receive yan si Boss Dada na invitation. Nakita lang namin yung pangalan niya doon sa press release ng media. Pero ito, galit na galit kay Joey itong si Abante. Gusto ko talagang makita siya at makausap. Bakit? Dito minura niya ako. Sumbong na. Ang sabi niya, panay kabobohan sa kwat. Ayang kuryente sa'yo. Sayang naman talaga kuryente. Tanungin kita Abante. Noong mga hearing nyo, may napatupad ba kayong batas? Yung kay VP Sara Duterte, may batas pa kayo napatupad? May batas ba kayo? May na-legislate ba kayo na batas? Doon kay Pastor Apollo Kibuloy, may na-legislate ba kayo batas? Doon sa kung anong kagaguhan pinagagagawa nyo, may na-legislate ba kayong batas? Wala, di ba? So, anong ibig sabihin yan? Sayang kuryente. Tama, mali. Ba't ka nagre-reklamo? Alam mo, Mr. Abante, may kasabihan nga tayo dito na kahit gaano katalas, kahit gaano katalim ang isang gulok, kapag hindi ka tinamaan, hindi ka masusugatan. Ba't umaaray ka dito? Ano yung fuck you? Fuck you daw.
Tutuloy ko lang po tayo. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Even yung kasama niya, mga kababayan, ay sinasabing parang pinipersonal na niya. Si Dam Fernandez yan, ha? Kakampi niya yan. Pero sinasabihan niyan, huwag maging too personal. So, ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Wala. Nawala dito si nawala dito si Abante, nawala sa focus, nawala siya sa pagka-professional. Nawala siya, parang ang dating dito ay parang lumalabas na hindi siya kongresista. Kasi kung aid of legislation ito, you're not going to take it personally. But here, mga kababayan, halatang-halata, nasaktan siya. Personal na to. Binabasa ko lang eh. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko na babanggitin yung mura niya. Tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this. BS. Ano ba yung BS? Bullshit. Ang tanong ko nga meron ba kayo nagawang legislation? Mayroon ba kayo nagawang batas doon sa mga ginawa niyong hearing? Yun ang tinatanong. Kung wala, mamumura ka talaga. Kasi yan nagsasayang ka ng pera ng tao bayan. BS inquiry, sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers. Gago. Correct. Tama. November 3, 2024, si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganoon kasama. Tapos sabing ganyan, si Dan Fernandez and Ace Barber survey are depressing. Correct naman. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. Correct naman. So what is the hearing for? Smoke screen for the discount. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon na ibinigay nitong gusto ko nilang magmura eh. Hindi na ako magbumura muna. Bakit hindi? Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa bagong... Kayo ang matatapang. Kayo ang matatapang dahil saklaw kayo ng immunity. Saklaw kayo ng immunity dyan. Kayo ang siga dyan sa Kongreso. Hindi kayo po pwedeng i-contempt ng kapwa ninyo. Kaya matatapang kayo. May immunity ho kayo. Kaya nyo nagagawa yan. So itong ginagawa nyong hearing sa mga vloggers, tigilan nyo na yan. Halatang halata na. Dito pa lang sa hearing na to, nahuhuli na kayo kung ano yung plano ninyo. Tingnan nyo ha, hindi lang pumunta show cause order. Ano mangyayari pag hindi tumalima sa show cause order? Padadalhan nyo ng warrant of arrest. Di ba? Katulad ng ginawa nyo doon sa mga pinapatawag nyo na ayaw pumunta dyan. Show cause order, ang susunod dyan, sumpina, warrant of arrest, yun po ang susunod dyan. So ngayon, pag pumunta dyan, hindi nyo pagsasalitain, tapos i-contempt nyo, kulong. Tapos, hindi pa malalaman kung kailan sila lalabas, depende sa kung maganda gising ninyo, tsaka sila lalabas. Yun ang problema. Kaya nga, buti nga, hindi nagpunta dyan. Mura, nang wala tayong kalaban-laban, ngayon pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Walang bobo na DDS vlogger. Hindi nila ipapahamak ang sarili nila. Paano ka pupunta? Ikaw ba, kung matinuhang tao, pupunta ka sa isang balon na punong-puno ng buhaya? Hindi mo gagawin yon kung ikaw ay matinong tao unless ikaw ay nagpapakamatay. Kung suicidal ka, kung pwede yun. Mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire. Please. Walang takot sa inyo, Abante. Kung pare-paras lang tayo, kung pare-paras lang tayo ordinaryong Pilipino, katulad ng mga vloggers, walang matatakot sa inyo. Abante. Wala, nang puprovoke ka lang kasi nga inindiyan kayo ng mga vloggers. Mga kababayan, this is the kind of Congress that we have here in the Philippines. Okay? They are not doing it for the sake of our country, but they're doing it for their pride.
Oo. Kasi nasasaktan yung pride nila, mga kababayan. Nasasaling ang ego nila, kaya sila nagigil na gigil. Umpisa pa lang gigil na. Oo. So, talagang wala ng karapatan ang sambayan ng Pilipino sa mga punyemas na ito. Oo. Kasi di ba? Oh. Pag ikaw ay gagawing resource person, may karapatan kang tumanggi, 'di ba? Wala ka namang kaso, may karapatan kang tumanggi at tinatanggal nila 'yon, mga kababayan. Ito mga pinatawag nila, nagpadala ng letter, ng sulat na hindi makaka-attend for some reason, for whatever reason. Dapat iginagalang nyo 'yon, 'di ba? Kung ayaw kayong makita, abay kung bubuwisit na buwisit sa inyo at ayaw kayong makita, bakit nyo pipilitin? 'Di ba? Oo, nasaan yung karapatan ng mga Pilipino? Ha? Kung yung karapatan na 'yon ay tinatanggal ninyo. Ha? Oh, ipinatawag niyo yung vlogger, okay? Nagpadala ng excuse letter. Oh, nagpadala na nga ng excuse letter for any reason, for whatever reason it is. Dapat naintindihan niyo na ayaw kayong pakita, ayaw kayong makaharap. Oo. So now, dahil ayaw kayong makita at ayaw pumunta dyan, papatawan nyo ng show cause order. Di ba? Oh. So ano, bakit? Talagang gusto nyong papuntahin dyan, siguro ikukulong nyo lahat. Oo. Huwag tayong magbulahan, sir. Oo. Process of administrative, ano pa lang muna tayo, Congressman Abante. We can tackle that on the interpellation. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumayad pa na abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? Ha? Eh syempre, kasi hindi maganda ginagawa nyo, mumurahin talaga kayo. Oo. Eh nasaan yung tinatawag nating demokrasya sa bansang Pilipinas? Wala na. Dahil hindi nyo nagustuhan ang rason kung bakit hindi umattend, show cause order? Wow ha? Ang gagaling nyo. Oo. To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. Kailangan mo ng knowledge. Wala ka nun. Oo. Kaya ka nga pinagtatawa ng madlang people eh. Kayong quadcom, tricom. Wala kayo. Oo. As the lawyers, kung libelous yung ginawa niyo, o slander. Oo. Diba? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi yun ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Ulol, oo. Kaya kayo nagkakandak ng hearing na yan, dahil doon sa sinabi nyo na may mga vlogger, na binabayaran ng drug lord at binabayaran ng pogo. Walang hiya ka. Eto etong channel ko, pinangako ko to na i-delete namin, pag tawag dito. Pagka hindi nagawa ni Pastor Apollo Kibulo yung sinasabi niya, i-delete ko to. Pero i-delete ko na maaga. Pag may napatunayan ka na isang DDS vlogger, na binabayaran ng drug lord at ng pogo operator, i-delete ko tong channel. Oo. I-delete ko tong channel ko. Pag meron kang naipakita sa amin o sa sambayan ng Pilipino na Duterte vlogger na binabayaran ng drug lord at ng pogo. Okay? Patunayan nyo yan. Kasi yan yung claim nyo, di ba? Kaya kayo nagko-conduct dito. Binara kayo ng mga vlogger, tapos nag-iba na naman yung tema ninyo. O sa mga kabataan na naman, paglaganap ng kasinungalingan. Pero yung unang sinabi nyo, bayaran ng mga drug lord, bayaran ng pogo. So wag mong ililiis ang issue. Nasaktan ka. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Oo, nakikinig. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Namo daw. Hoy, Joey Cruz, namo daw, namo. Pastor ito, Pastor ito, mga kababayan. Ako, maiintindihan ko pa kung si Barbers ang nagmura, si Richard Gomez kung nagmura, si Dam Fernandez kung nagmura. Maiintindihan ko eh. Kasi hindi naman sila pastor, no? Although
Ang pagmumura ay ginagamit na expression bilang ikaw, isang pastor, wala kang karapatan na magmura dahil ang nangangaral ka ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin dito, huwad na pastor ka. Oo. Marami akong kilalang pastor ni isang mura, wala akong naririnig sa bunganga nila. Sa iyo lang. Sabi mo, galit na galit ka nung may hearing kayo, kasama nandyan si Duterte, galit na galit ka kasi nagmumura si Duterte. Ang plastic mo. Ang plastic mong animal ka. Oo. Pastor pa yan, ha? Oh, si Duterte, maintindihan natin magmura. Kasi ugali niya yun, nagmumura talaga. Pero yung pilalang pastor na magmumura, ba? Hindi po angkop yun. Oo. Nagmura ka rin lang. Oh, minura mo si Joey De Vivre. Aba, gumante sa'yo. Pinilagan ka ni Joey De Vivre. Oo, di ba? Go, be, pasok. Oh. Ayan na. Makinig ka, Abante, ha? Mensahe kay Abante. Abante. Siguro, hindi ako, sabi niya sa akin, ina mo. Ano problema niya sa nanay ko? Oh. Tama. Ano problema sa nanay ko? Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman. Is he representing the voice of his constituent? Yun ba yung pinaglalaban? We are watching you, Benny Abante. We've seen you perform sa Quadcom, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. So, that's, di ba? Ano sabihin ko sa'yo? And, you know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho niyo dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? I mean, that's ridiculous. I mean, you cannot take my rights. Yun lang yung meron tayo eh. Tayo mga content creator, tayo mga vloggers, yun lang yung meron tayo eh. Boses. And you want to intimidate us, you want to silence us. Why? Gawain ng abusadong tao yan. Gawain ng abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante. Mga putang ina nilang lahat. Ayun. Sige pa. Galit na galit pag binumura eh. Sige pa. Mga putang ina nilang lahat. Ayan. Narinig mo yun, Abante? Galit na galit ka, ha? Ayan. Minura ka ulit ni Joey. Oo. Kamura-mura naman talaga kayo yung pinagagawa niyo. Diba? Galit na galit sila, mga kababayan, dahil hindi sila sinipot. No? So, paano sila sisiputin? Paano sila irerespeto? Hindi naman sila marunong rumispeto. Diba? Kung marunong rumispeto yung mga inayupak na yan, hahayaan nilang magsalita, yung mga resource person. Abay, pag hindi nila nagustuhan, yung sinasabi ng kanilang resource person na yun, contempt ka. Walang pupunta dyan sa inyo. Oo. Ayun. Mukhang iba yung pinuntahan, ha? Mukhang iba ang pinuntahan ng mga vloggers, mga kababayan. Abante! Oo. You're not gonna be there for life, Abante. Pumuputi na buhok mo, dapat gumagawa ka na ng maayos at matino. Oo. Tandaan na ang kapangyarihan na pinahiram sa inyo ng taong bayan ay mayroon niyang hangganan, Abante. Oo. Ha? Kaya, take advantage nyo na ngayon. Oo. Dahil pag nawala kayo dyan, babalikan kayo ng mga inapinyong tao. Babalikan kayo ng mga binalahura nyo ng mga uniformadong pulis na binaboy ninyo, sinira nyo pagkatao. Babalikan kayo ng konsensa ninyo dahil sa kagaguhan na pinaggagawa ninyo sa mga Pilipino. Ayan. So mga kababayan, imbis na magpunta ang mga vloggers, doon sa Kongreso, napagkasunduan po ng mga vloggers na ito na magpunta sa Korte Suprema.
para isumbong itong mga kagaguhan ng ating mga tinatawag na kongresista. Tama naman yung sinasabi ni Joey, nagsasayang kayo ng kuryente dahil wala naman kayong nagagawang maganda dyan sa mga hearing-hearing na yan. Doon sa hearing nyo kay VP Sara Duterte, ano nangyari? Nakasuhan nyo ba? Napakulong nyo ba? May nagawa ba kayong batas? Wala nga. Oo. Tapos nasasaktan kayo sa sinasabi, nagsasayang kayo ng kuryente, nagsasayang kayo ng resources ng taong bayan. Tama naman Tama naman. Abay, okay lang wag magsalita ang mga Pilipino kahit winawaldas nyo ang pera ng gobyerno sa walang katuturan. Hindi tayo tinawag na demokrasyang bansa para patahimikin nyo yung mga tao na may grievance against you at yung masama ang loob at galit sa inyo. Diba? And this is the reason why, mga kababayan, this is the reason kung bakit hindi sa Kongreso nagpunta ang mga tinatawag nating matatapang na influencer vloggers kung bagkus doon sa Supreme Court nagpunta. So ito po ang dahilan, mga kababayan. Prohibition and certiorari with prayer for temporary restraining order para i-prevent yung proceedings at saka yung pagdinig at yung pagpapatawag sa atin dahil ito po ay nakakaliit ng democratic space natin. Gusto nilang i-control maliwanag sa privilege speech kung ano ito yung pinagbasihan po ng pagdidinig na ito. Sa privilege speech ni Congressman Barbers, maliwanag na mayroong pinupuntirya na ilan sa mga social media influencers na tinatawag nila. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klaseng batas at maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Ang vloggers dito ngayon, kasama po ako, ay mga tinawag sa Kongreso. Ngunit, bago nangyari po ang lahat ng ito, ilang beses na tinawag kami na or may pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila or kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Ano naman po ang kinalaman nun dito? With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. May paraan naman po para sila po ay magmukhang fair man lang.
Sa ngayon, ang nakikita namin, dahil sa ikli ng pasensya, dahil sa binibigay nilang space para sa kanilang galit at personal na feelings, paano po kami mag-a-attend dyan despite all their claims na hindi naman ito pag-attack o hindi naman daw kami papagalitan doon sa kanilang bahay. Ika nga nila. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa Korte Suprema. Alright, so ayun, mga kababayan, napakinggan natin kung bakit sila nagpunta sa Korte Suprema. Dahil ito, mga kababayan, ay malinaw na pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. At ito lang masasabi ko, walang natatakot sa kanila. Lalaban tayo, mga kababayan, dahil ito ay ating karapatan. Hindi tayo magpapasupil, hindi tayo magpapatinag. Kasama tayo ng mga vloggers na ito na lalaban para sa kapakanan ng kapwa natin Pilipino na binabalasubas ng mga walang hiya ng mga politiko na ito. Mga kababayan, patuloy tayong magbatyag at ngayong darating na eleksyon, huwag nang papaboran o iboboto man lang ang mga hangal, mga sagsakim sa kapangyarihan at mga magnanakaw na politiko sa Pilipinas. Huwag po tayong magpapatinag, huwag tayong matakot dahil kung patuloy tayong matatakot, walang pupuntahan ng bansang ito. Kundi patuloy tayong lulubog at lulubog dahil wala. Babalahurain lang tayo nilang babalahurain kapag hindi tayo nagsalita. Itong ginagawa nila ngayon, ito ay maliwanag na pagsupil sa freedom of expression, freedom of speech, dahil nasasaktan sila sa mga sinasabi natin, sa mga sinasabi ng mga vloggers. Kaya gusto nilang patahimikin habang sila ay nangangampanya para may panalo nila ang kanilang laban. Dahil pag may nakikita tayo dito, babanatan natin. Dahil katulad ng sinasabi, tama si Joey DVB, no? Ginagawa nga nila ito baka pagpapasikat lang para marinig ng mga tao ang kanilang pangalan. Pero ito, libre ito libre yung pangangampanya itong ginagawa nilang mga hearing mga kababayan. Gamit ang pera ng taong bayan. So hindi tayo papipigil, walang natatakot, lalaban para sa karapatan ng bawat tao, lalaban para sa karapatan ng bawat Pilipino. Magkita-kita po tayo muli, mga kababayan. Again, this is Pastor Reyes and thank you